It's joke time! Mga sundalo din ba kanyo ang mga lolo nyo? Di marami din silang experience sa mga labanan. Nung panahon ng hapon, ang lolo ko sa plywood nagtatago pero hindi tinatamaan ng bala ng hapon. Wala yan sa lolo ko, sa kurtina nagtatago pero hindi tinatamaan ng bala ng hapon. Wala palang binatbat ang mga lolo ninyo Ang lolo ko, nakatayo lang sa gitna, walang harang at lantad na lantad, pero hindi tinatamaan ng bala ng hapon. Os, ang galing naman ng lolo mo. Bakit naman hindi tinatamaan? Aber, Ang lolo ko kasi ay isang Japanese. It's joke time! ganito daw ang menu ng automated answering machine ng mental health hotline. Kung ikaw ay obsessive-compulsive, if you are codependent, please ask someone to press 2 for you. If you have multiple personalities, press 3, 4, 5, and 6. If you are delusional, press 7 and your call will be transferred to the alien mothership. If you are schizophrenic, listen carefully and a small voice will tell you which number to press. If you are a manic depressive, it doesn't matter which number you press, no one will answer. If you have amnesia, press 8 and state your name, address, telephone number, date of birth, credit card details, email address, and your Facebook password. If you have short-term memory loss, press 9. If you have short-term memory loss, press 9. If you have short-term memory loss, press 9. If you have low self-esteem, please hang up. All operators are too busy to talk to you. If you are a politician, please hang up. There's no hope for you. Welcome to the late Senator Miriam Santiago's pickup lines. Patay. Guy 2, bakit? Guy 1, baka isipin nila nagkopyahan tayo. I would enter politics when I was studying so hard here in UP to prepare for my professional future. I always thought that I would someday be a rocket scientist or an astrophysicist or even a lion tamer. But I never wanted to enter politics. I was simply forced by circumstance, and I am afraid I was seduced by the young people of this country. Once I entered politics, it became natural, being a civil, God-fearing, law-abiding citizen, for me to lose my temper because politicians are... So, kailangan po minsan sa politika para lang mabuhay ka, to survive. If not to prevail, kailangan magmataray ka. Kaya lang, iba naman klaseng taray ito. Itong mga sinasabi na ito. Hindi ko sinasabing maganda ako. Ang sinasabi ko lang, pangit ka. Nakikita kita, parang gusto ko mag-sorry sa mga mata ko. Wife, ibili mo akong bagong bra. Husband, huwag ka na mag-bra. Maliit naman boobs mo eh. Wife, bakit ikaw nagbi-brief? Ibenta mo na bahay mo. Total, nandito ka na, nakatira sa puso ko. On. Esperanza Cabral, when they were both students in the UP College of Medicine. Sana scientist ako, para ikaw naman ang lab ko. Kalimutan ko ang pangalan mo eh. Pwede bang tawagin na lang kitang akin? Ka, my spark. Go to question and answer. Tanong, paano mo sasabihin sa
entered politics, it became natural. So, kailangan po minsan sa politika, para pa naman klaseng taray ito. Itong mga sinasabi na ito. Band-aid ka ba? Nagasgas kasi ang tuhod ko when I fell for you. Balita ko magaling ka raw sa algebra. Can you replace my X without asking why? Ang pagmamahal ko sa iyo ay nasa kabilang classroom. Ibang klase talaga. Lahat ba ang favorite subject mo? Kasi kahit anong angle, ang cute mo. Magaling ka ba sa math? Kung ikaw kasi ang sagot sa kwento na buhay ko. Pinat ka ba? Pinatibok mo kasi ang puso. Dati ang puso ko mura lang. Pero dahil sa'yo, biglang mahal. Nung bata ako, umakyat ako sa bubong ng bahay namin. Hindi ako kinaya ng bubong namin, kaya nalaglag ako. Mula noon, nauso na ang term na tulog ng langit. Lahat ba ng fairy tale nagsisimula sa once upon a time? Sagot, hindi. Ang iba ay nagsisimula sa kung iboto ninyo ako. I will now start my speech. Otherwise, maging kamukha na lang ng press conference ko na wala na akong ginawa kung hindi insultuhin ang mga kalaban ko. Nahihiya naman ako sa inyo, kaya matino na ako ngayon. I never got picked up by anybody here in the Philippines or abroad. But now I know that there are certain pick-up lines that would prove irresistible to young people of this generation. For example, why don't you try the following? Kung magkakaroon ka ng sariling planeta, gusto ko ikaw ang axis nito. Para sa iyo lang iikot ang mundo ko. Sana Facebook status ka na lang para pwede kitang i-like. Ibenta mo na bahay mo. Tutal, nandito ka na, nakatira sa puso ko. Sana naka-off ang ilaw para tayo na lang mag-on. Never mind the lecture. I've been lecturer here for 10 years. And I don't see that I ever improved anybody's IQ. Noodles ka ba? Kasi lucky me. Ang bahay ko ay parang siso. Pag wala ka, down ako. Para kang hold-upper. Lahat ibibigay ko sa iyo. Huwag mo lang akong saktan. Ang galing mo din, ano? Di mo pa ako binabato, tinamaan ako sa iyo. Maglaro tayo ng kahit ano, wag lang taguan. Kasi a girl like you is hard to find. Sana exam mo na lang ako para sagutin mo din ako. Bastos ka rin, ano? Hindi ka man lang nagpapaalam, tuloy-tuloy kang pumasok sa puso ko. Google ka ba? Lahat kasi nang hinahanap ko, sa iyo ko natagpuan eh. Hindi ko alam ang katapusan ng universe, pero alam ko ang simula, you and I. Nakalimutan ko ang pangalan mo eh. Pwede bang tawagin na lang kitang akin? So dumb. If my husband had ever tried any of these lines, I would have bashed his teeth in. Nakanunok ka ba ng quitis? Kasi pag ngumiti ka, may spark. This is what Dr. Bienvenido Cabral said to Dr. Esperanza Cabral when they were both students in the UP College of Medicine. Sana ikaw ang cardiac para ikaw ang mag-aalaga sa puso ko. Sana scientist ako para ikaw naman ang lab ko. Tindera ka ba ng Yossi? Kasi you give me hope.
me hope and more. Para kang cactus, kasi handa akong masaktan, mayakap ka lang. Pag wala ka, ang buhay ko parang lapis na hindi pa natatasahan. Pointless. Alright, let's go to question and answer. Tanong, paano mo sasabihin sa isang babae na mataba siya, na hindi siya mababastos? Sagot, excuse me, miss, Mang Tomas ba ang lotion mo? Guy 1, kumusta ang exam mo? Guy 2, puro blanco. Guy 1, patay. Guy 2, bakit? Guy 1, baka isipin nila nagkopyahan tayo. I never thought I would enter politics when I was studying so hard here in UP to prepare for my professional future. I always thought that I would someday be a rocket scientist or an astrophysicist or even a lion tamer, but I never wanted to enter politics. I was simply forced by circumstance, and I am afraid I was seduced by the young people of this country. Once I entered politics, it became natural, being a civil, God-fearing, law-abiding citizen, for me to lose my temper because politicians are So, kailangan kong minsan sa politika para lang mabuhay ka, to survive, if not to prevail, kailangan magmataray ka. Kaya lang, iba naman klaseng taray ito. Itong mga sinasabi na ito. Hindi ko sinasabing maganda ako. Ang sinasabi ko lang, pangit ka. Welcome to the late Senator Miriam Santiago's Pickup Lines. I never thought I would enter politics when I was studying so hard here in UP to prepare for my professional future. I always thought that I would someday be a rocket scientist or an astrophysicist or even a lion tamer, but I never wanted to enter politics. I was simply forced by circumstance, and I am afraid I was seduced by the young people of this country. Once I entered politics, it became natural, being a civil, God-fearing, law-abiding citizen, for me to lose my temper because politicians are So, kailangan kong minsan sa politika para lang mabuhay ka, to survive, if not to prevail, kailangan magmataray ka. Kaya lang, iba naman klaseng taray ito. Itong mga sinasabi na ito. Hindi ko sinasabing maganda ako. Ang sinasabi ko lang, pangit ka. Pag nakikita kita, parang gusto ko mag-sorry sa mga mata ko. Wife, ibili mo akong bagong bra. Husband, huwag ka na mag-bra. Maliit naman boobs mo eh. Wife, bakit ikaw nagbi-brief? Ibenta mo na ang bahay mo. Total, nandito ka na, nakatira sa puso ko. On. Esperanza Cabral, when they were both students in the UP College of Medicine.
Sana scientist ako para ikaw naman ang lab ko. Nakalimutan ko ang pangalan mo eh. Pwede bang tawagin na lang kitang akin? Ka, my spark. Go to question and answer. Tanong, paano mo sasabihin sa Once I entered politics, it became natural. So, kailangan po minsan sa politika, para ba naman klaseng taray ito? Itong mga sinasabi na ito. Band-aid ka ba? Nagasgas kasi ang tuhod ko when I fell for you. Balita ko magaling ka raw sa algebra. Can you replace my ex without asking why? Ang pagkamahal ko sa iyo ay nasa kabilang classroom. Ibang klase talaga. Hanap mo ba ang favorite subject mo? At kahit anong angle, ang cute mo. Magaling ka ba sa math? Kung ikaw kasi ang sagot sa question ng buhay ko. Pinat ka ba? Pinatibok mo kasi ang puso. Dati ang puso ko mura lang. Pero dahil sa'yo, biglang lumahal. Nung bata ako, umakyat ako sa bubong ng bahay namin. Hindi ako kinaya ng bubong namin, kaya nalaglag ako. Mula noon, nauso na ang term na hulog ng langit. Lahat ba ng fairy tale nagsisimula sa once upon a time? Sagot, hindi. Ang iba ay nagsisimula sa kung iboto ninyo ako. I will now start my speech. Otherwise, maging kamukha na lang ng press conference ko na wala na akong ginawa kung hindi insultuhin ang mga kalaban ko. Nahihiya naman ako sa inyo, kaya matino na ako ngayon. I never got picked up by anybody here in the Philippines or abroad. But now I know that there are certain pick-up lines that would prove irresistible to young people of this generation. For example, why don't you try the following? Kung magkakaroon ka ng sariling planeta, gusto ko ikaw ang axis nito. Para sa iyo lang iikot ang mundo ko. Sana Facebook status ka na lang para pwede kitang i-like. Ibenta mo na bahay mo. Tutal, nandito ka na, nakatira sa puso ko. Sana naka-off ang ilaw para tayo na lang mag-on. Never mind the lecture. I've been lecturer here for 10 years. And I don't see that I ever improved anybody's IQ. Noodles ka ba? Kasi lucky me. Ang bahay ko ay parang siso. Pag wala ka, down ako. Para kang hold-upper. Lahat ibibigay ko sa iyo. Huwag mo lang akong saktan. Ang galing mo din, ano? Di mo pa ako binabato, tinamaan ako sa iyo. Maglaro tayo ng kahit ano, wag lang taguan. Kasi a girl like you is hard to find. Sana exam mo na lang ako para sagutin mo din ako. Bastos ka rin, ano? Di ka man lang nagpapaalam, tuloy-tuloy kang pumasok sa puso ko. Google ka ba? Lahat kasi nang hinahanap ko, sa iyo ko natagpuan eh. Hindi ko alam ang katapusan ng universe, pero alam ko ang simula, you and I. Nakalimutan ko ang pangalan mo eh. Pwede bang tawagin na lang kitang akin? So dumb. If my husband had ever tried any of these lines on me, I would have bashed his teeth in. Nakalunok ka ba ng quitis? Kasi pag umiti ka, may spark.
This is what Dr. Bienvenido Cabral said to Dr. Esperanza Cabral when they were both students in the UP College of Medicine. Sana ikaw ang cardiac para ikaw ang mag-aalaga sa puso ko. Sana scientist ako para ikaw naman ang lab ko. Tindera ka ba ng Yossi? Kasi you give me hope. Kasi you give me hope and more. Para kang cactus, kasi handa akong masaktan, mayakap ka lang. Pag wala ka, ang buhay ko parang lapis na hindi pa natatasahan. Pointless. Alright, let's go to question and answer. Tanong, paano mo sasabihin sa isang babae na mataba siya, na hindi siya mababastos? Sagot, excuse me, miss, Mang Tomas ba ang lotion mo? Guy 1, kumusta ang exam mo? Guy 2, puro blanco. Guy 1, patay. Guy 2, bakit? Guy 1, baka isipin nila nagkopyahan tayo. I never thought I would enter politics when I was studying so hard here in UP to prepare for my professional future. I always thought that I would someday be a rocket scientist or an astrophysicist or even a lion tamer, but I never wanted to enter politics. I was simply forced by circumstance, and I am afraid I was seduced by the young people of this country. Once I entered politics, it became natural, being a civil, God-fearing, law-abiding citizen, for me to lose my temper because politicians are So, kailangan kong minsan sa politika para lang mabuhay ka, to survive, if not to prevail, kailangan magmataray ka. Kaya lang, iba naman klaseng taray ito. Itong mga sinasabi na ito. Hindi ko sinasabing maganda ako. Ang sinasabi ko lang, pangit ka. Bakit Chinese ang kinikidnap at hindi Bombay? Bakit nga ba, Gloria? Kasi yung ransom gagawin hulugan. Presidente, Erap, bakit po paika-ika kayong maglakad? Nako Miriam, pumunta ako kay Doc at sabi niya, mataas raw cholesterol level ko, kaya iwasan ko raw yung itlog. Kaya ito, hirap kaya iwasan. Joke time! Erap, my friend, may gift ako for you. It's from India and it's a 10-feet snake. Nako, Senator Miriam, niloloko mo naman ako eh. 10 feet? Hoy, di ako ganun katanga. Ang snake, walang feet. Joke time! Ang sabi ng gobyerno, don't lie, don't cheat, don't steal, don't sell drugs, and don't kill. Alam nyo bakit? Bakit nga, Ma'am Miriam? Kasi ayaw ng gobyerno ng competition, char. Joke time! Nako, Erap, bakit ngayon ka lang? Tapos na ang meeting. Sorry na, Senator Miriam. Kasi, na-stuck kasi ako sa escalator ng isang oras. Nag-brown out kasi. Yan, kaya ka na-impeach eh.
nagmamahal ng tunay ay parang matalinong estudyante na kumukuha ng exam. Hindi siya tumitingin sa iba kahit nahihirapan na. Kapag ikaw ay nagmahal pero sasaktan mo rin lang naman, dapat maghamon ka na lang ng suntukan.